Dear Ate Kate, ako si Jane, 23 taong gulang, at nakatira sa Bayawan City. Isa akong simpleng babae, hindi perpekto, pero may pangarap. Sa likod ng aking mga ngiti, may itinatagong lungkot, dahil minsan sa buhay ko, nagmahal ako ng bulag, at ang pag-ibig na iyon ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang aral sa buhay. Nagsimula ang kwento ko nang makilala ko si Adrian. Isang lalaking matalino, guwapo, at tila perpektong kasintahan. Mahilig siyang magpakilig, laging may sorpresa, at pinaparamdam niyang ako lang ang babaeng mahalaga sa mundo niya. Sa loob ng 6 na buwan ng panliligaw, napaibig niya ako ng tuluyan. Pero sa likod ng kanyang matatamis na salita at pangakong walang hanggan, may isang katotohanan na hindi ko pa noon nakikita, isang katotohanang pilit kong ipinaglalaban kahit ako lang pala ang lumalaban. Sa simula, para akong isang prinsesa sa piling ni Adrian. Laging may sorpresa, madalas niya akong ihatid sundo, at wala siyang ibang sinasabi kundi kung gaano niya ako kamahal. Pero unti-unti kong napansin ang pagbabago sa kanya. Madalas siyang malayo ang tingin, tila may iniisip na iba. Minsan, hindi niya sinasagot ang mga tawag ko at laging may palusot. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili akong bulag sa katotohanan. Pinaniwalaan ko ang bawat paliwanag niya, na busy siya, na may trabaho siyang kailangang asikasuhin, na wala akong dapat ipag-alala. Hanggang sa isang araw, may natanggap akong mensahe mula sa isang babaeng hindi ko kilala. Mahal mo ba talaga si Adrian? Kasi kung mahal mo siya, siguro oras na para malaman mong hindi lang ikaw ang mahal niya. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nang mabasa ko ang mensahe. Gusto kong maniwala na hindi iyon totoo, pero mas matimbang ang kaba sa dibdib ko. Kaya nagdesisyon akong sundan siya isang gabi. Nakita ko siyang pumasok sa isang kapehan, at kasabay niyang dumating ang isang babaeng napakaganda. Nagtatawanan sila, magkahawak kamay, parang magkasintahan. Nanlambot ako sa nakita ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang lalaking mahal na mahal ko ay may iba palang minamahal. Ngunit sa halip na lumapit, tahimik akong lumayo. Pinili kong hindi siya kamprantahin, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam kong sa oras na iyon, wala na akong laban. Kinabukasan, hinarap ko si Adrian. Alam ko na ang totoo, mahina kong sabi, ngunit ramdam ang sakit sa tinig ko. Hindi siya agad nakasagot, kita sa mukha niya ang gulat at takot. Jane, hayaan mong ipaliwanag ko. Ngunit hindi ko na siya hinayaang tapusin ang sasabihin niya. Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Adrian. Sapat na ang nakita ko. Alam mo bang pinagkatiwalaan kita ng buo? Mahal kita ng higit sa dapat. Pero sa huli, ako lang pala ang nagmahal. Tahimik siyang nakayuko. Sa unang pagkakataon, nakita ko siyang walang sagot. Siguro, dahil alam niyang wala siyang may dadahilan pa. Doon ko napagtanto ang isang bagay, minsan, masakit ang katotohanan, pero ito rin ang nagpapalaya sa atin. Sa mga sumunod na araw, pinilit kong bumangon. Mahirap, masakit, pero kinaya ko. Alam kong hindi madaling kalimutan ang taong minahal ko ng lubusan, pero alam kong mas mahirap manatili sa isang relasyong hindi totoo. Unti-unti kong tinanggap na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa pagpaparaya, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa sarili. At sa araw na iyon, sa harap ng salamin, tiningnan ko ang sarili ko at ngumiti. Jane, tapos na ang kabanatang ito. Panahon na para mahalin mo ang sarili mo. Sa pagtatapos ng aking kwento, gusto kong iparating ang isang mensahe sa inyo. Huwag nating hayaang bulagin tayo ng pag-ibig sa katotohanang nasa harapan natin. Kapag mahal tayo ng isang tao, hindi niya tayo ipagpapalit. Kapag totoo ang kanyang pagmamahal, hindi niya tayo paiiyakin. Sa lahat ng nagmamahal at nasasaktan, tandaan ninyo, hindi masamang magmahal, pero siguraduhin nating tayo rin ay minamahal ng tama. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa aking kwento. Sana ay may natutunan kayo rito. Hanggang sa muli.